Today guys, ang gagawin natin is compare natin si Supremo 4K versus the SJCam M20. So, bakit ko ba kino-compare to? Silang dalawa kasi almost same the price. Si Supremo 4K is around 4,000. Mall price na sa around 5,000. Si SJCam M20 naman is nasa range ng mga 4,500, mga ganun, to 5,000. So, yung pricing and availability guys, you can check na lang sa video description kung saan nyo sa mabibili online. Alright, so yun, check muna natin guys. Bago ko muna guys, simulan yung sa naglagay ako ng timestamp dun sa description ng video or dun sa comment, nilalagay ko yun para may skip nyo na. Kung alam ko naman yung karamihan sa inyo is ang habol lang is yung mga comparison video. Tapos guys, so bibigyan ko lang kayo ng feedback. Gusto ko gawin nyo is kayo ang mag-judge base dun sa nakita nyo. Mamaya kasi maglalagay ako ng video, sample, audio, yung battery test na testing ko. So yun, ilalagay ko rin yun. Tapos mamaya tapos ano pa bang lalagay ko? Yung booting time. So yun, compare nga natin. And also yung performance nilang dalawa. Alright, so kayo mag-judge guys kung comment lang kayo kung ano sa tingin sa kanilang dalawa is ano yung maganda. Tapos nga pala guys, yung i-upload kong video, ang settings nun, ilalagay ko na lang dun. Pero halos lahat is naka-default settings to. So sa post-processing or dun sa video, wala akong ginalaw doon. So lahat default settings yun. Sa lahat ng makikita nyo, FYI lang. Alright, so yun, simahan na natin. Pasensya na sa mabang intro. Alam na guys, yung build quality, yung design. So unahin muna natin si Supremo 4K. Front ni Supremo 4K, parang cube na design. Then makikita nyo yung Wi-Fi button dito and yung LED indicator niya, light indicator. Si SJCam M20 naman is meron siyang, nandito yung lens niya, the 170 degree wide angle lens. Si Supremo 4K SR nasa 167 ata daw guys. You can check na lang guys yung mga reviews ko. Then si SJCam 20, nandito yung LED light indicator niya. So on the side, makita nyo si SJCam M20 is meron siyang navigator button up and down and yung microphone to pick up yung sounds niya. Kay Supremo 4K naman on the side, meron siyang yung mga connectors niya, yung USB, HDMI and yung micro SD card slot. Tapos on the back side, so guys, hindi ko natatanggalin nakita nyo naman tayo kasi may kakaano ko lang ng koko. Ang dito mahirap hugutin mahirap siya i-pull. Ngayon napapansin nyo. Yun lang yung mga pangit dito sa yung cover niya, yung rubberized cover. So on the side, ito yung LCD screen. So si M20 is nasa siyang 1.5 inches LCD screen. Then si Supremo 4K naman meron siyang 2 inches, yes, 2 inches na LCD screen. So 20 naman is meron siyang ditong speaker. So para magpa-playback kayo, maririnig nyo. Yun, nandito yung speaker niya. On this side naman, nandito yung sa SJCam M20, meron nandito yung mga connectors niya. So wala siyang rubberized cover. So nandito yung HDMI, micro SD slot, and yung USB connector niya. Si Supremo 4K naman, nandito yung battery compartment niya. Si Supremo 4K, meron siyang ditong microphone, yung to pick up yung sounds nyo. Tapos sa top, si SJCam M20, meron siya ditong power button, LED, LED light indicator, shutter button pala guys, and yung power button, then yung LED light indicator. Tapos si same din with ni kay Supremo 4K. So halos sila na. Nagkaiba lang is Supremo 4K, meron siyang dito, microphone para ma-pick up yung sounds nyo. So si SJCam M20 wala. Ni SJCam M20, yung battery compartment niya is nasa sa bottom. SJCam M20 is mapi-flip nyo yan. So may hinge siya dito para makuha nyo yung battery. While si Supremo 4K is nandito. So meron siyang parang dito para ma-hold yung niya, cover niya sa battery. So dito, nagustuhan ko yung hinge ni Supremo 4K. Guys, subjective to Meron kasing yung gusto ko, ayaw nyo. Meron naman yung gusto nyo, ayaw ko. So subjective to guys. Pero kayo pa rin yung masusunod sa bandang huli. Alright? So sa design naman guys, nakikita nyo yung design ni SJCam M20. Meron silang parang linya-linya na textured. Ayan, makikita nyo. So, same with Supremo 4K. So, parang inisip ko lang dito guys I'm not sure, pero parang ginaya ni Supremo 4K si SJCam M20. Ang unang nilabas si SJCam M20. So, si Supremo 4K is, di ba may unang version sila na Supremo 1. So, you can check na lang yung design nila guys ni Supremo 1 is ibang-iba. Alright, si Supremo 4K is matte finish. Same with SJCam M20. So, ewan ko lang guys kung ginaya ni Supremo 4K itong si SJCam M20. I don't know, pero as you can see naman guys, so, yung mga linya or something na gano'n.
Then yun, after naman nun, then check natin yung UI, yung user interface niya. Test natin guys check nyo mabuti, i-on ko parehas ng sabay, then malalaman nyo kung sino yung mabilis. Pipindutin ko lang sabayan, si SJCam 20, yung power, yung boot up time niya or yung start up time. 1, 2, 3, go! So nakita nyo kung napakabilis si Supreme 4K. So sa boot up time pa lang, yun. Alright, so ulitin natin guys Hindi ko kasi pinakita yung kamay ko nag-bumit. Okay, 1, 2, 3, go. So yun. So in this round, Supreme 4K ako. Kita niyo naman guys kasi ang bilis. Importante kasi sa akin yun. For example, dala mo yung camera mo nakasarado, then may nakikita kang magandang scene or gusto mo kuha ng kagad. Napaka-importante yun. Yung papasok kagad. On mo kagad, then yun, papasok kagad. Yun sa akin guys. I hope ma-upgrade ni SJCam M20 yun, yung pag-on. Medyo matagal kasi sila So mapapansin nyo guys, pag in-on ko, parehas sila ng parang yung intro sound. Tignan nyo as Supreme 4K, on ko. Yan, naririnig nyo yun. Si SJCam M20. Tangina yung manok. Sorry. Ulitin natin guys. Yung manok Hindi yun yung manok guys Ito. Ayan. Mas malakas si SJCam M20. Parehas yung pag-on. Yung sound nila. Siguro ewan ko lang kung yung sa software or something na gano'n. Ayun, medyo mahina nga lang si Supreme 4K. Pag-usapan na natin yung user interface niya. So, ito yung guys, by default, yung both cameras ay papasok sa video mode. Alright, so makikita nyo yung upper left corner pala. So makita niyo yung filming logo. Ayun, may filming logo doon. Then si SJCam M20 nandun yung video resolution niya. Si Supreme 4K is nandito, Full HD. Tapos yung time remaining ng recording is nandito sa taas si Supreme 4K. Tapos si SJCam M20 naman is nandito sa baba. Tapos si SJCam M20 yung battery display is nandito sa top corner. Then si Supreme 4K is naman nasa lower right. Tapos yung date nasa kay Supreme 4K is nandito lower left. Then same with SJCam M20. Si Supreme 4K is may naka-indicate na yung sa exposure value niya, then yung sa microphone. Si SJCam 20 yan. May lalabas din guys. Ayun, may nakikita nyo, naka time-lapse pala. May lalabas yan. For example, naka-mode kayo, may mga icons sila lalabas para maka-indicate na yun yung napili nyong mode. So, yun. Tapos na tayo sa, isa lang yung pinaka nagustuhan ko dito at pinaka kinaiinisan ko. Unahin muna natin yung pinaka kinaiinisan ko na part kay Supreme 4K. Bakit? Kasi check nyo guys, kung magpapalit ako ng mode, napapansin nyo, yung buttons ni Supreme 4K matigas, tapos minsan hindi responsive. Malutong siya pindutin kay Supreme 4K. Tapos pag pupunta ka ng settings, pipindot ka diba ng power button ng 3 times. While si SJCam M20 naman, yung buttons niya guys is malambot, paka-responsive. Kung sino man sa inyo may SJCam M20, comment na lang. Very responsive siya. Lahat, navigation key, lahat responsive. Si Supreme 4K, hindi ko talaga gusto. Lalo na pag-change ako ng settings. So yun nga, dun tayo sa settings. For example, nandito kayo sa, ayan, nasa settings kayo. For example, video mode kayo, diba? Okay, lalagyan ko ng, magpapalit ako ng resolution or ganun. So, pupunta ka ng settings nun, diba? Pipindot ka na 3 beses. Minsan hindi pa responsive. May inis ka. So yun, mabagal. Kailangan mo na. May dumadaan na magandang babae. Let's say for example lang gano'n. Gusto mo siyang kuhanan. Gusto mo ng 4K resolution. I want 4K resolution para ma-zoom in, zoom out ko yung mga gano'n. Pipili ka ng resolution, then okay na. Pag napili mo na yung resolution, let's say for example, medyo hassle kasi nga step by step niya medyo matatagal lang ka. While si SJCam M20, mapapansin nyo guys, nandito ka sa video mode. Ayan, may tatlo. Pag mapipili ka, pupunta ka ng ayun. Pupunta ka ng settings. Ayun, setup. So medyo malayo rin. Pero meron siyang isang pwede nyo maka-access kagad. Yung parang yung quick settings niya dito sa may gilid. Yung navigation key niya. So, pindutin nyo lang itong down. Then, pupunta na kayo sa resolution kagad. Alright, so yung quick option niya or yung sa quick settings para maka-access nyo kagad. Yun yung pinaka nagugustuhan ko sa M20 para maka-access kagad kayo dun sa settings nyo. So, which is very easy to navigate yung sa M20 niya. Navigation key din, up and down. So, hindi kayo mahirapan. While si Supreme 4K guys, yung navigation key niya, medyo malilito kayo pag bago. Diba? Ang navigation key niya is yung Wi-Fi is magiging down. Ayun o.
navigation. Tapos yung up guys, kala ko dati wala. Yung up nito is i-hold mo lang tong shutter button, then mapupunta siya sa taas. Yun yung navigation key. So kitang-kita nyo lang yung difference guys. Si SJCam M20 pa lang, yung navigation niya is yun, napakaganda, diba? So i-simulate natin guys kung gaano ko kabilis. Oh, video mode, I want to change the resolution. For example, uy, sige. Oh, 1, 2, 3, go. Pindot ka lang ng ganyan. Resolution. Nandito ka na kagad. While si Super 4K, papasok ka pa ng 3 buttons yun. Alright, so yun ang kinagustuhan ko sa SJCam M20 to. So, on this round, SJCam M20. Next guys is, pag-usapan naman natin yung waterproof case. SJCam M20 guys is gamit na gamit ko na. Kaya napapansin nyo is medyo na siya, madumi or marami ng gasgas. Si Super 4K yan, yung waterproof case nya. Medyo minalas ako, may leak to nung binili ko. So, buti nilang may extra door sila. Si SJCam ata wala. Alam kung meron, nakalimutan ko na yung unboxing ko rin eh. Wala ata eh. So, comment na lang guys kung meron o wala or in-update nila. Pero yung ko man to, so okay naman hanggang ngayon is pa rin, sealed pa din. Wala akong nagiging problema. Yun nga lang yun, kinakalawang. So sobrang tagal na. Ginamit ko na to guys, yung pumunta kami, nag-vacation ako sa Camiguin sa Surigao. Ayan, medyo alam nyo na pagka mabilis kalawangin pag sa tubig alat eh. Ayan, so you can watch na lang guys. So yun, sa Cagayan de Oro, ginamit ko rin yung sa whitewater rafting. So you can check na lang yung video or ilalagay ko sa link or may appear na card dyan. So yung sa button, parehas lang sila. Tapos opening and closing ng almost the same din. So check na lang guys sa design. And yung alright, pakita ko lang sa inyo kung paano sila nakalagay para may idea kayo. Yan, so ganyan yung itsura niya. Ayun guys, pasensya na, medyo hindi na presentable si SJCam 20. So nagamit ko na kasi. Yun, right? So yun, next na guys, yung sa experience ko using the both cameras. Nagkaroon ako ng issue dito sa Super 4K, yung sa application niya. So medyo nagkakaroon ako ng problema dun, yung paano i-transfer yung files. Marami rin nagtatanong sa akin ito eh. Sa app ni Super 4K is may bug pa. So, ewan ko lang kung ina-update nila or something na may bagong version. SJCam M20 kasi, hindi ko pa ina-update yung firmware to guys pero ang kinaganda sa SJCam guys is nag-update lagi sila ng firmware. So you can check na lang guys sa website nila. Maganda yung support ni SJCam M20. While si Super 4K, I don't know kung nag-update sila. So you can check na lang guys. Ililink ko na lang yung website or yung parehas may website or yung Facebook fan page nila. So yung sa naman guys, sa transferring ng files, si SJCam M20 na-try na namin. Like for example, gusto ng mga kasama ko kukunin yung taken photo ni so nakasave na photo. Yung ginawa namin is tatlo ata kaming nakakabit doon sa network nito sa SSID. Tatlo kami nakakapag-download ng photos. Yung isa pa nga habang nagda-download ng video is nakakapag-download kami ng photos din. So yun, mga tatlo kaming nakakonect nun. Hindi kami nagkakaroon ng problema doon sa app. Si Super 4K yun nga guys, merong sinasuggest yung sa yung mga nag-comment, yung XCam. So ililink ko na lang sa description. Nung na-try ko guys, medyo hindi rin stable nagahang. So you can check na lang. Pero na-try ko guys, nakapag-download ako. Nung kinuha ko yung video, 4K resolution. Yun. So nakapag-download ako na play naman. So sa mga nagtatanong hey Christian, bakit naglalag? Hindi rin ma-open. So guys, yun. Sinabi ko na yun sa isa kong video. Pagka kunwari, yung sa 4K guys, resolution, huwag nyo pipiliin yung 4K. Hindi compatible yung device nyo. Like for example, yung cellphone nyo is medyo mababa yung specs. So huwag nyo nang asahan, hindi mapiplay ng yun. Kasi malaking resolution So 4K yun. Apatin mo yung full HD. Right? So yun, kailangan naka S8 or something na ganun. iPhone 7 or yun. Autoplay yung 4K. Yung PC ko nga, di na kinakaya yung 4K yung resolution Both cameras can shoot a 4K resolution. Yung full specs ito guys, nilagay ko sila. Pare silang interpolated. So sa packaging, ito yung packaging ni SJCam M20. Tapos ito yung packaging ni Super 4K. Si Super 4K, pare silang Sony IMX sensor. Si SJCam M20, 16 megapixel. Ayun ewan ko kung walang nakalagay dito Ayun, 16 megapixel din. Ayan, Sony IMX sensor. Sa Prime 4K guys, wala siyang nakalagay na yung mismong model ng sensor. Si SJCam M20,
meron. So, yung sensor niya is Sony IMX206 sensor. Si Supreme 4K walang nilagay. Ewan ko lang kung ano. Hindi ko alam. No idea. So, if you're Supreme 4K, Supreme World, if you're watching, comment kayo. Mali pala ako kanina guys, SJ Cam M20, lens niya is 166 degrees. Si Supreme 4K is 170. Fish eye super wide lens. Ayun, 2 inches LCD screen. Then si SJ Cam M20 is 1.5 to eh. So both cameras can shoot a 4K resolution, kaso interpolated sila at 24 frames per second. So para silang 2K Full HD 720p tapos 720p na 120 frames per second. So Full HD at 60 frames per second. Parehas lang guys. So sa battery naman guys, si SJ Cam S20 is 900 mAh detachable. Same din kay Supreme 4K, si battery niya is 1000 mAh, 3.7 yun, lithium ion battery. Same with lithium ion din yun. Sa battery life nga pala guys, yung experience ko dito, charging time, si Supreme 4K 1.5 hours ata, 2 to 2 hours. So ma-charge. So charger ng cellphone yung gamit ko. So nabot lang siya, full charge niya is from low bat 1 hour, 1.5 hours or to 2 hours, mga ganun. Hindi ko na natansya eh. Si Supreme 4K naman guys, ayun, umalis ako, charge ko siya ng 2 PM. Pagbalik ko, mga 6 PM, charge pa. Tapos, mga 6:30, ayun, nawala na yung ilaw, yung indicator dito, yung kulay red. So, yun, mamamatay kasi yun eh, pag charge mo. Full charge na, mawala yung color red. Diba, pag, pares lang sila eh, pagka i-charge nyo, kusang mag-on. Ayan. So, maganda dyan guys, patayin nyo. So, makikita nyo yung color red. Pag nawala yun, ibig sabihin fully charged na. Parehas din kay SJ Cam M20. Pansinin nyo guys Ayan Ayan, so on din. Then, ang gagawin nyo is off nyo na lang. Then, yung LED indicator dito is charging. Pag nawala yun, fully charged na. Wala kasi dito eh, dito lang. So yun, yung battery life guys, ang na-experience ko kay SJ Cam M20, tinest ko siya, ka-settings yun na 1080p at 60 frames per second. Continuous recording, kinabot siya ng 1 hour and 41 minutes. So yun, kasama yun sa review ko, you can watch na lang dun. Ni-review ko yun, yung battery life. Full charge yun, single charge. While si Supreme 4K naman, single charge is inabot siya ng mga 1 hour and 35 minutes. So yun lang yun. So medyo panalo si SJ Cam M20 doon. Parehas ang settings, 1080p at 60 frames per second, yung sa testing ko. Ang problema lang si Supreme 4K, napansin ko, I don't know kung kay SJ Cam M20, pag continuous yung recording niya guys, napansin ko, nagka-cut siya ng 30 minutes. Nag-error memory eh. Yung memory error pala. So yun, comment lang kayo kung same experience sa akin. Nagme-memory error. Halos lahat ng accessories na available is compatible sa mga GoPro. Ito lang yung included ni SJ Cam 20. So mapapansin nyo, lahat dyan nakalista. Alright, so yung sa tripod, yung adapter, ito pala yung sa tripod. Then yung sa handle, yung sa bike mount, yung sa clip, then yung yung tatlong pivot, then yung quick. Si Supreme 4K naman, medyo marami siyang in-include ngayon. Medyo bumawi. Last time kasi konti lang din. So you can see naman guys, mas lamang si Supreme 4K sa accessories compare kay SJ Cam M20. Alright, so yun, mas marami siya. So, both cameras guys, nag-unboxing na ako nyan, so you can check na lang. Hindi pala, si SJ Cam M20 wala pala akong unboxing. So sa review, nawala na kasi yung mga accessories nito eh. Hiwa-hiwalay na, hindi ko na mahanap. So yun, si Supreme 4K is complete pa, nandun pa sa mga box. Hindi ko na papakita guys, may unboxing video na ako dan. You can check na lang, down link in the description. Makikita nyo, ito yung ginamit ko for the comparison ng video. Kinabit ko silang dalawa. Ayan, frame nilang dalawa, yan, pares. So yun yung ginamit ko guys, yung sa photo, video, yan, makikita nyo yung sa susunod na yun guys, yung ipe-play natin yung video sample, audio sample, and yung mga photo sample para makita nyo. So you'll be the judge kung ano man yun. Comment kayo down below kung ano yung tingin nyo mas maganda. Alright.
guys, for the sound quality, yung audio sample ng Supremo 4K versus the SJCam M20. So ano ko na lang guys, is switch on ko na lang between the two kung ano yung mas malinaw. So ganyan yung visual niyan guys. So nakakabit silang dalawa sa frame ng ano. So yung frame nila na included in the box. So you can check na lang guys yung both unboxing ko to the M20 and yung Supremo 4K. So yun yung audio sample guys. So ano ba sa tingin nyo yung mas malinaw sa pandinig nyo? Si SJCam M20 ba or si Supremo 4K? So there you have it guys. Ano sa tingin nyo? Saan nakita nyo? Paningin nyo kung ano yung maganda sa kanila, yung sa photo, sa video, or yung sa audio. So comment na lang kayo guys, comment section area, SJCam M20 or si Supremo 4K ba. May nakalimutan ako, you can comment na lang kung ano man yun, tanong nyo na lang guys. I'm sure marami pa akong ano dito sa dalawa. Sa mga nakabili ng SJCam M20, guys, I'm telling you, maganda tong yung action cam na to. Ako, sulit na sulit ako yung ginamit ko to. Same din with the Supremo 4K. Ano naman guys, pag other brands is kailangan mo talaga i-compare, diba? Lalo na pagka same yung price nya. Nagkakatalo lang talaga yung sa features nila. So yun, there you have it guys. Yun lang siguro, dito na nagtatapos yung video, comparison ng Supremo 4K versus SJCam M20. Ayan. So sa lahat na naghihintay, pasensya na, medyo natagalan. And yun, comment na lang down below kung ano man sa tingin nyo, kung ano yung maganda sa kanila, sa base dun sa nakuha kong video, photo, and yung audio sample. Yun. Mag-upload pa pala ako guys, yung mga timelapse, paano mag-timelapse dito sa dalawang camera. So yun, like na lang na video guys, subscribe to the channel for more video. So there you have it. So like na lang guys yung video, comment, and subscribe. Huwag niyo makakalimutan to subscribe. Alright, so there you have it. Thank you guys for watching. Bye bye.